Pasakay na to, pasakay na to. Pasakay na. Bilisan mo. Kasi anong sasakyan na namin? Barko, eto na. Barko ang sasakyan namin. Nasaan yung barko? Nasaan? Yung barko? Nasaan? Nasaan yung barko? Late na kami. Tumakbo ka na. Bilisan mo. Nasaan? Nasaan yun? Nasaan yung barko? Ayun yung barko. Barko yun, barko. Tayo sasakay sa Rina. Ayan. Kita niyo. Rina. Hello, baby. Kefalik mga habibi, tamam. So sa mga nagnanais lang na pumunta ng Marinduque, lalawigan ng Marinduque, dito lang po ang sakayan, dito lang sa Lucena. So Lucena. So may mga malalaking barko, mga roro kung tawagin dito. Dito tayo ngayon sa Lucena City. So nakasakay na tayo ngayon ng barko. Ayan. Tapos magiging travel time natin, hindi ko alam kung anong oras. Papunta doon siguro mga 3 hours. Hula ko lang yun 3 hours. So check natin later Sabi ko nga mga habibi kanina ay madalas 2 or 3 barko ang umaalis araw-araw dito sa Lucena papuntang Marinduque. So sakto naman at natimingan natin yung Star Horse at talagang punong-puno na, no? At ito naman nakikita yung Montenegro ay mamaya pa ang alis niyan. Kumbaga meron silang mga timings at ang interval ng pag-alis niyan ay at least 2 to 3 hours. So I would suggest, English yan I would suggest na kailangan ang biyahe ninyo ay gabi from 12 PM onwards, 'di ba? Dahil nga maarte kayo at ayaw nyong maarawan. So at least yun medyo malamig-lamig na sa gabi. Magdala lang kayo ng mga blanket or mga jacket, 'di ba? Protection sa lamig, 'di ba? Maaarte nga kayo. Nakita nyo naman talaga naman punong-puno ng mga sasakyan yung barko, ano? So wag kayong matakot Huwag kayong matakot. Safe pa rin yan mga habibi. Tama? Dito yung pilot si Captain. Mag-hi ka naman, Captain. Taga Marinduque ka? Mindoro. Yung nakausap natin doon na OFW taga Mindoro, yung may-ari ng Alparo Resort. Ayan, taga Mindoro din siya. So ulitin ko open area yung nasakyan natin, diba? Nasakyan nating barko ngayon. So bali alam ko roughly, English yan 1.5 hours na tayo bumabiyahe ngayon. Live footage yan So medyo maalon na lang konti, pero okay naman yung biyahe so far. So sabi nga ni Madam, 1.5 hours na yata or 2.5 hours tayong babiyahe bago natin ma-reach ang Marinduque Island. Ayan. Saksakan din ang cellphone. Ang problema lang, walang saksakan ng iPhone. Because nag-uusap ang aking kapatid ko, Marites. Ayan. Tsaka yun, class niya siguro yan. Hindi ko alam kung ano yung mga pinag-uusapan nila. Pero yan may mga Marites din sa Marinduque. Ayan. Si Madam, may Rica Prenti dito. Taga saan po kayo, Madam? Ayan. Rica Prenti daw siya. Taga saan ka po sa Rica Prenti? Dap. Ikaw sa Rica Prenti ka. Pastoral po. Ayan, si Sir Pastoral. Lupit ni Sir, parang pulis. Ganito nga pala ang hitsura ng loob ng barko mga habibi. Ops, tingnan mo nga naman yung dalawang yun, di ba? Halos marating na namin ang pampang ng Marinduque, hindi pa sila natatapos makipagchismisan doon. Tamam? At eto rin yung labas ng barko. Ayan, hindi lang pala sila ang mga Marites. Marami din pala mga Marites dito sa gilid sa labas ng barko. Yung pasahero, yan. Yalla habibi, Marinduque.
After more than 4 hours yata, kung di ako nagkakamali, promise. Medyo mabagal ang ating takbo, ang ating biyahe dahil maalon. Ayan, di ba? So excited na ang lahat bumaba. Kita nyo ha. Live footage yan. See you later, ito na, Marinduque na siya. Talaga namang hindi pa tapos ang chismisan ninyong dalawa. Hoy, bumababa na mga pasahero. Bumaba na tayo lahat. Alam nyo ba mga habibi, ang pinakang trademark ng mga Marinduqueño, every time na uuwi ng Marinduque, dapat may dala kang dilata na ang laman ay biskwit. So, talagang yung pa rin ang tradisyon nila hanggang ngayon. Nakikita ko, marami pa rin talaga silang bit-bit na biskwit na dilata. Kapag wala kang bit-bit na ganon, ay ibig sabihin hindi ka galing ng Maynila. So, natatawa talaga ako dyan dahil biskwit lang ang sakalam.